Back day tayo ngayon, guys. Ba't nahirap ako mag-pull ups ngayon? Dati kayang-kaya. 15 nata, pinakamadami ka lang. Pero ngayon hanggang 4 na lang. Wala eh. Ganun talaga. Pag mabigat ka, mas mahirapan ka. Buhatin yung katawan. Kalimutan ko talaga yung strap. May strap sa tayo. Hindi natin na nakalimutan. Mahalaga mag-straps kasi para focus lang yung lats mo sa pagbuhat ng weights. So ngayon gagawin ko 60 for dumbbell rows. First set. Four, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Carry. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kaya 60. Tayo 70, 80. Lipat tayo 70 kasi kaya pa. 70. Kasi yung 70. Parang nawawala. 80 agad to. Ayun na yung side. Mag-80 tayo. Kalimutan ko magdala ng BCA. Sa tubig lang tayo ngayon. Hindi ko na tayo malam pero pahinga muna tayo kasi hingal pa eh. Maganda. Pababain mo na yung heart rate para maka-all out tayo sa buhat. Pero may something off dito sa pag... Feeling ko kasi natanggal to dati. Kaya mali yung pagkalagay ko. Ayun. Sabi na eh. Palatandaan ko kasi yung logo dapat nasa harap. Yan. Sabi na eh. My heart rate is still at 125. Pahinga muna tayo. First exercise pa lang natin. Kasi pull-ups kanina is ano lang eh. Warm up. So inisip ko bend ito underhand tsaka overhand. Overhand tsaka underhand. Kasi hindi ako makakapag-rock pull eh. Kasi mahirap mag-load. Diba? Wala kasi balance sa left and right eh.
So ngayon, inuna natin yung dumbbell rows. Ayoko din kasi magbuhat doon sa sa kabila. Lakas kasi ng music eh. Mga copyright na naman tayo niyan. Doon kasi malakas yung speakers eh. Doon nakatutok. So kung halimbawa mag-dumbbell row sa ngayon, barbell overhand, underhand, bale tatlong exercise lang pala. Isip tayo, baka makaisip pa rin tayo ng ibang exercise. Pag hindi ko alam yung bubuhatin ko, pinapanood ko lang yung mga dating videos. So yun din yung advantage ko. Pag binibidyoan niyo yung sarili, may reference kayo, di ba? Yeah. 80, let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mahalaga. Ramdam na ramdam yung lats. Para alam mong effective yung workout. Kasi kung hindi mo naramdaman yung targeted muscle, either walang mind-muscle connection or mali yung ginagawa mo. Ganun lang kasimple. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. This time mag-timer tayo. Intense na yan. Siguro kwento ko na lang yung sa birthday ko. The night before, nag-grocery ako. So, bumili ako ng mga sa tingin kong gusto kong kainin, nahanap-hanap ko for the cheat day. Pero ang dami ko nadaan ng aisle na ayoko. Hindi ko alam if it's a positive thing or negative things dahil sa lifestyle or healthy lifestyle rather. Parang ayoko na yung mga basurang food. Either hindi ko kinikrave or na set na yung utak ko na huwag kumain ng ganun. Hindi ko alam kung bad thing or kasi bad side. Baka nagkaroon ako ng bad relationship sa pagkain or good side. Yun nga, baka yung mindset ko hindi na nag-look after sa mga ganong bagay. So, nag-end up ako sa mga sweets, sa mga biscuits. Pero mga chicheria, chocolate na as in chocolate, mga Toblerone, Hershey's, wala. Kasi meron naman mga sugar-free, diba? Yung sugar-free, advanced na rin sila. Kalasa na rin na talaga ng kulay ng chocolate. Hindi siya, kapag sabi mo kasi dating sugar-free, parang diba? Puro dark chocolate lang. Pero ngayon, iba na eh. Kaya nang gayahin. Kasi ang dami na ngayong mga stevia eh. Yun may kagandahan pag sa technology, nag-a-advance na. Diba? Pumapantay na dun sa real thing, kumbaga. Although real din naman siya, pero hindi siya as... Yung ingredients kasi, hindi siya sugar syrup ito yung tawag eh. Hindi ko lang kung gaano kakaiba yun. Pero, yung iba naman stevia extra ka. Tataas pa ako, 80.
Try ko kaya mag 100, no? Hirap na ako actually sa 80, sa kanan. Sa kaliwa ka. Siguro struggle na ng pang 10. Tingnan natin. Try natin 100. Hawa ko na yung 100. Sa pag-pick up pa lang. Hingal ka na eh. So yun nga. Pero, tinry ko mga biscuits. May sugar. Pero, yun nga. Tawag dito. Na-attempt ko kasi iba-iba yung flavor. May leche flan, may ube. Tapos meron pa nga biscuit, lasang chicken daw. Pero upon tasting it, hindi lasang chicken, amoy chicken lang. Pero parang skyflakes lang din. So yung mindset ko during that time, kung manalo man ako, nanalo ko ng kumakain ng sugar. So na-debunk ko yung notion na hindi pwedeng sugar sa bodybuilding. And then, kung matalo man, at least I didn't deprive myself at all. Diba? Kung natalo ka nga, tapos dineprive mo pa yung sarili mo. Medyo, mas mahirap tanggapin yun, diba? Kung matatalo ka din pala, sana kumain ka na lang din pala ng bawal. Ika lang, siguro wrong mindset yun, maraming mag-disagree sa akin. Pero yun yung, that's how I protect my mental health. Diba? I'm playing the long game here. Yun nga, as I was saying, hindi ko naman to gagawin sa buong buhay ko. Kaya I'm playing the long game. For me talaga, pinaka-sustainable is flexible dieting. So, 80% clean food, 20% mga cheat meal. Diba? Well, salute ako sa mga bodybuilder. Lalo na ngayon na nararanasan ko. Grabe sila talagang pinaka-discipline na nakilala ko. And also, for me lang to Hindi ko alam kung mag-agree kayo. Sila din yung pinaka-deprived. Kasi kailangan clean talaga. Pero yun nga yung maganda dyan sa bodybuilding. Kumbaga yun nga, yung deprivation mo sa mga worldly things. It becomes a spiritual thing na. Kasi nilalayo mo yung flesh mo sa mga gawang mundo. Kung puro clean eating ka, di ba? That's all God's work. Hindi yun minamanufacture sa factory. Kasi kung puro chicken ka o livestock yun. Although meron din yung mga deboning yan kasi chicken breast fillet. I mean, hindi siya chemically yan. Hindi mo rin masabi. Di ba kasi tinuturukan din yung mga chicken. Tapos may din, preservatives. Kasi para makip siya for a long period of time. Pero yun, guess me ba? What I mean is hindi siya man-made, kumbaga na pure gawang tao lang. Gulay, beef, kanin, kamote, ganun lang mga Amerika. Oats lang ang pinaka-manufactured eh. Whey. Pero the rest, sobrang clean talaga. Yun yung maganda. Feeling ko i-adapt ko na rin yun, yung pagkain. Yung pag-meal prep. Maganda siya eh. Kasi hindi siya masyadong time consuming. Hindi ka na mag-iisip kung anong kakainin mo. So yun nga, maiwasan yung cravings mo na fast food. Shit! 3, 4, 5, 6. Okay na yung 6. Grabe, bigat. Parang mababali yung risk ko. Naman sana. Kaya ayoko rin manood ng mga accident sa gym kasi magkakaroon ng fear yung utak mo, di ba?
Better run away sa mga ganong video. Six. That's a PR for dumbbell rows. Nung sa AF, pinakamabigat ko ata is 25. This is 100 pounds, so roughly 50 kilograms. Layo naman ng doble. Kailan paano ko ito babalik. Speaking of, di ko alam may imagine paano nila ipipress ito, putik. Bigat. Well, overhand. Overhand ba ito? What the over? Kung ano man yun. Actually, simula nung kay Coach Brian, kalimutan ko na yung mga tawag. Hindi ko na masyado tinatanong kung ano yun. Kasi naisip ko na, nabubuhatin ko yun. Kung ano yung bigay niya. Pero yun nga, downside lang nun. Kapag mag-isa na lang ako, hindi ko na alam. Iba kasi yung prep niya yan. Compare nung kay Coach Roy sa AF. Sa AF kasi lifestyle lang ako. Dito may prep. Doon, monitor ko talaga yung progress and yung pattern kung ano yung mga bubuhatin. Ito kasi, depende kasi sa reaction ng katawan mo. So, weekly, tinitignan namin ano yung kulang. So, rather siya, titignan niya anong kulang. Tapos, tsaka niya gagawin ko anong papa-execute sa akin kung ano yung kulang para mag-build yung certain part ng muscle na yun or certain part ng body. Dati na-insecure na conscious ako pag lumalabas yung utong. Pero ngayon parang normal na lang. Bubadero eh, no? Second exercise. Partay lang dapat sa shoulders. Then, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pag kayang-kaya nyo ng 12 with little to no failure, magtaas kayo. Kasi ang goal mo naman is to achieve a certain failure para magkakaroon ng muscle breakdown. Tapos sa recovery mo, doon babawi yung katawan to build another muscle, bigger muscle. So ngayon 2 plates to, mag-aangat tayo ng 3 plates. Ito 10 pounds. So 20. 10 plus 10, 20 kilos times 2, 40 kilos. Ay, 40 pounds. So 20 kilos to. Yung bar, hindi ko alam. Ano, mga 8 yan. So mga 28. So yung dumbbell nga nagawa natin 50 kilos eh. Kasi ito, ano lang, 28. So, wala pa tayo sa kalahati. Try natin ito. So, parang 30 siya. Hindi ko lang parang yun ata pinakamabigat eh. And then next, kailangan ko na mag-load ng bar.
Pero, hindi ko nga siya magagawa kasi pag nilagyan ko dito, babagsak dito. Kailangan sabay. Wala man akong gym bro. Yung nga sabi ni Coach Brian, kailangan ko itaas yung social battery ko kasi alam niyo naman ako, suplado ako. And mahiya. Combination nun, patay. Wala na talagang pansinan. Hindi kasi ako namamansin, not unless ikaw unang mamansin ka akin. Ayoko rin naman kasi maging mukhang feeling close. Kasi baka focus sila, tapos kakausapin ko sila. Ako, ganun ako lumaki eh. Pero hindi naman yun reason para hindi ko baguhin. Kaya nga nagbabasa ako ng libro para ma-develop it. Kunin ko lang. Pahinga naman, di ko alam ano yung tama eh. Kasi yun nga, pag hinihingal ako, hindi ko muna yan may nabuhat. Hindi ko pinipili. Kasi hindi mo max out eh. Ewan ko, yung iba gusto nila talagang total fatigue. Siguro kung if you're training for endurance, pero sa pagkakaalam ko, bodybuilding hindi naman about endurance eh. Hindi rin masyadong strength kasi more on aesthetic eh. Although nandun yung strength kasi kailangan mo mag-up ng mga weights to produce bigger muscle. Pero hindi tulad ng mga sa power lifter talaga. Actually iba yung strength sa power eh, diba? Power ata is more explosive. Oh, tagal na namin hindi nagpo-posing. Kasi nga, nakaka-body mo ako. Papanik ako actually. Kasi 15 weeks out naman tapos. Ako, tatabaan pa rin ako. Pero yeah, laban lang. Laban lang. Laban lang. One, two, three, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Two, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. More difficulty. Pero, di pa rin. Kaya pa rin. Kung hindi tayo makakapag-load ng heavier weights, siguro gawin na lang natin is more reps. Try natin. Oops, ito naman. Timer tayo. 2 minutes. Gawin natin yung last set na ito until failure. Ewan ko, nanguhula lang ako. Basta kung ano yung makes me feel good na to-train yung yun na lang tayo. Bihira lang naman tayo, walang coach. Kayo, hindi ko alam paano kayo nakakapag-train na walang coach eh. Siguro nga kung halimbawa kinabisado kong kaya. Pero kasi sobrang pagod, sobrang intense, hindi ko na masyadong matutukan kung ano yung ginawa namin, ano yung mga gagawin. Focus lang ako sa in the moment kung ano yung bubuhatin.
Ganda nung nagawa naming vlog sa Ocean Park. Sobrang ibang-iba dun sa vlog namin 2 years ago. Sobrang laking tulong ng bagong camera, yung bagong audio. Kasi naka-road lang ako na medyo shotgun na tatawag doon. Tapos Realme na cellphone. Pero yun nga, maganda rin. Kasi dati napatunayan ko na kaya mo mag-produce sa maraming vlog or content nang walang SLR or cinema camera. Diba? Ang daming dumaan na version ng Sony na hindi ko binili. Tapos I end up with FX30. Yun yung tinatawag na delayed gratification. Kasi although available, although afford mo, pero hindi mo pa rin pinupull yung trigger kasi yun nga, delayed gratification. There are other things na nasa top ng priority mo. Diba? So, ang moral siguro doon is huwag kayong matakot magsimula. Gamitin nyo lang kung ano yung meron kayo ngayon. Eventually, made-develop nyo naman yung skill. Yung equipment, it's only as good as the user. So kung ganda nga ng gamit nyo, tapos di mo kayo marunong mag-content, mag-upload, wala yung discipline mo sa yung habit mo na mag-upload consistently, mag-edit, and magsalita ng ganito, diba? Although ako, di naman ako magaling magsalita sa ganito eh. Natigil ako ng mag-vlog. Dati ang daldal ko nun. Pero ngayon, I'm working my way back. Kasi bumabalik yung hiya eh. Yan nga, isipin mo lang, it's just you and the camera. Kung may manood, thank you. Kung wala, edi okay. At least, you're developing yourself and your skills. Until failure. Yeah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 23. Not bad. Tayo ng 11. Parang nadoble natin from 12. Grabe. Super set to. Wait lang. Mainom muna. Congratulations. You've achieved failure. Sa gym lang magandang mag-fail din. Pero pag sa buhay, nakakatakot eh. Pero okay, matakot mag-fail sa buhay. Doon magbibuild yung character niya. Ang dami kang failure talaga. And I still fail every day. Either on a macro scale or micro scale. Basta push lang natin na 1% better every day. Five, 6, 7, 8, 9, 10.
12 lang ulit. Try nga natin mag-post. Saan ba tayo ng mic? Saan hindi na sige. Ito na lang tayo guys. Tingnan natin kung kaya natin labanan yung radyo. Kaso niingay talaga eh. Pero, ang talaga. Ang hirap. Yun lang yung downside kapag nasa bakong dito. Radyo, walang Spotify. Although, yung sa mga commercial gym, wala naman talagang Spotify. Parang may ka-partner sila ng mga radio station. Kasi radio station yung gumagawa ng playlist. Pero pwede rin naman patugtog ng mga coaches. Dito rin naman pwede, pero ako ko. Parang kahit ano naman patugtogin ko, may copyright. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kaya. This is ilang plates ba? 2, 4, 6, 8, 10. Try natin na 11, 12 plates. Pero 10 daw isa eh. So 10 times 12, 120, so 60 kilos. Siguro ito na yung sign na kailangan kong lakasan yung boses ko kasi kailangan labanan yung boses. Pinatawad mo na ba ang sarili mo paano? Oo naman. Na-post ko na yun before sa Facebook. Hindi ko mapatawad sarili ko nung namatay yung twins ko kasi parang kasalanan ko nga lahat. Hindi ko nabigay lahat ng kailangan nila or hindi pa ako masyadong well connected sa mga doctor. Wala talaga akong magawa nun. I feel so hopeless and helpless. Pero yun nga, everything happens for a reason. Kaya, I turned to God and God comforted me and eventually, napatawad ko yung sarili ko. Paano ko napatawad sarili ko? Siyempre, iisipin mo, God forgives you man. Ikaw, sarili mo, hindi mo papatawaran sarili mo. Sino ka ba, diba? Hindi ka naman Diyos. Kung Diyos nga pinapatawad ka araw-araw, why not forgive it? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, Miguel. Damn! Ito naman sagad. Kung bibigyan mo ang sarili mo ng reward ngayon, ano ito at bakit? Siyempre pagkain. Na-miss ko na yung kono. Sikat yan sa TikTok eh. Favorite dessert ko na yun. So basically cereal lang siya na may syrup.
Sarap yun, promise. Lahat, walang tapon. Pinaka-favorite ko dun, syempre matcha, strawberry, cookies and cream. Yan, tapos na. Pero yun nga, yun yung bibigay ko reward sa sarili. So, ang taas kasi ng sugar nun, kaya I could never. Magalit ko. 12 bullet. So, top set tayo ng 14 plates. Kaya ba to? Parang sira. Hindi sa baba. So, 30 plates. So, 130 pounds. Ilan yun? 65 kilos. Hindi ko alam ilang reps kaya nun. Ano lang, nasa ma-fail. Until failure. Go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 8, 9, 10, 11, 12. Half reps. Alam mo yun? Cheat reps. So first time natin itong gagawin. Sasalita ako habang nagte-treadmill. Currently naka 8% incline kami and 5 speed. So we will be doing this for 35 minutes and then another 20 minutes na steady. 0 incline pero 5 pa rin yung speed. Nakakapanibago siya kasi simula kami ng 4. Pero dati sa AF, ginagawa ko na yung 15 incline. Tapos nagpapataas ako. Simula ko ng 5, 6, 7, 8, 9. Kada buwan, binibilisan ko. Talaga nakakapit na ako nun. Sobrang hingal nun. Pero nga, naninibago ako ngayon kasi mas mabigat ako ngayon eh. Nagpabigat kami kasi nagdagdag kami ng muscle bago kami nag-cut. So, yun. Yun nga sabi ko, katulad sa pull-ups kanina, di ba? Mahirap buhatin yung sarili mo kapag mas mabigat ka. So, very basic naman na logic yun. So, ganun din kapag sa walking and running. Nahihirapan kang carry yourself kapag mas mabigat ka. So, mas dadali ito kapag gumaan na tayo. Yun lang akala ko Hindi ko alam. Tingnan natin. Kasi kapag nagbaba kami ng calories, yung energy ko mas mababa. So kahit magaan ako pero kumbaga yung fuel ng katawan ko kulang, di ba? Ang hirap na malabo yung mata. Hindi ko kita kung sobrang overexposed ba ako ay hindi. So, ginagawa ko kapag sa treadmill, naglalaro ako. Yan. Hindi ko alam kung kita. Basta ano to, Marvel Strike Force. Ano siya? Ito naman ang klaseng tawag ng game. Parang turn-based game matatawag doon. Yung papalakasin mo sila, tapos pwede mo nang i-auto. Mayroong mga team-ups, may mga skills na ma-activate lang kapag may certain group of kumbaga mga players na nandun. Mahirap magsalita, no? Siguro practice na rin ito. Pero ko lang gustong binabalak tong ganito, na ganitong format na naglalakad sa salita ko. Parang siguro hindi ko maano yung time para malibang ako. Pero nga, kaya ako naglalaro, parang nga malibang ako. Kasi kapag nakikinig ka lang music, dati ginawa ko na yun naka-music lang ako. Wala eh. Yung isip mo, constantly thinking of the time. Matagal naman, gusto ko nang tumigil yan. So maganda to na nalilibang ka, naglalaro ka. Nakapaglaro ka na, nakapag-cardio ka pa. Saan ka pa, di ba? Naglalaro ka habang nag-burn ng fats. Habang nagpapaganda ng physique. So yun, kung halimbawa kung gamer ka, diba? Dali mo cellphone, mag-treadmill ka. Natamad ka mag-gym, ganun gawin mo. Sabi nga nila, di ba, kapag gusto may paraan. Pag ayaw, maraming dahilan.
gawin mo, pag-combine mo yung gusto mo tsaka ayaw mo. O ba, ayaw mo mag-gym, pero gusto mo maglaro. Samahin mo yan. Yan, maglaro ka habang nag-gym. Problem solved, diba? Ano o sino ang iyong pahinga? Siyempre, yung family ko. Ironic nga eh, kasi kung sino yung pahinga, sila din minsan yung nakakapagod. Well, ganun talaga. Family. And ito, gym. Ito rin yung pahinga ko, break from my other stuff sa buhay ko. Kasi yung mga ina-upload ko naman, that's only a fraction of my life. Hindi naman yung entirety, di ba? So marami akong hindi sinasama sa upload or sa content na parte ng buhay ko. So, yeah. Hindi mo lahat na nakikita sa social media is 100% personality ng pagkatao ng content creator. Part lang yun ng buhay. Kasi hindi ka pwede 24 hours nagbablog. Para kang may CCTV ka nun. And hindi rin lahat ng ina-upload ng mga content creators is totoo. Kaya ako, ang goal ko lang is to be as genuine as possible. Hindi ako gagawa ng something na hindi ako. Diba? Para lang sumikat. Okay nang walang manood na totoo ka. Kaya ang daming nanonood na hindi ikaw talaga yan. Diba pag nabash sila, diba? Sabihin, hindi naman po talaga ako ganyan. Content lang yan. Or may mga nagko-comment, hindi ganyan pagkakilala ko sa kanya. Diba? Yung problema kasi hinahabol nyo lang yung views or yung pera. Hinahanap mo yung effect o yung end game mo dun sa isang bagay. Dapat ang mas priority mo, enjoy mo yung process. And ano yung mga natutunan mo along the way. Enjoy lang. So once na pumasok yung pressure ng kumita, doon ka na mahirapan maging totoo. Pero nakapag-sales, di ba? Ang dami mo ng cheche-boreche or mga palabok pa salita. Hindi naman totoo na hindi mag-hold up sa bargain nyo or sa deal nyo. Kasi nahabol mo na yung pera. Hindi na yung kung ano yung value na mabibigay mo sa tao. Hindi ko alam kung naiintindihan nyo pa yung nasabi ko kasi hinihingal ako. Ang heart rate ko right now is 150. So, talagang active siya. Fat burning zone. Pero syempre, lahat naman na sinasabi ko, take it with a grain of salt then. Kasi these are just my opinions. And remember, we are all entitled with our own opinion. Pero, we're not entitled to our own facts. Kasi truth is universal, di ba? Yung perspective, kanya-kanya yan. Pero ang truth is there's only one. Ang hirap magsalita. Para pa kaya pag yung, yung mga tumatakbo, di ba? Yung naka 0.5 na. Kasi sasalita habang tumatakbo. Ito nga, 5 pa lang yung speed. Ang hirap na. Paano pag talagang full na takbo, di ba? Saludo sa mga runners. So kung next year, balak ko, mag-running ako. Pero, gusto ko pang ma-develop yung technology sa pag-video eh. Ayoko nung gano'n. Kasi ang shaky. Kung maka-develop ng super liit, tas SLR quality or ganyan, mga cinema camera. Ang ganda ng bokeh, super stable. Doon ako, pero kasi yung mga action cams, diba? Hindi naman siya ganun ka-bokeh. Hindi siya ganun ka-cinematic. Tsaka ang weird yung super wide, diba?
Kung papansin nyo, hindi ako mahilig sa wide eh. Gusto ko talaga mga close up. May kanya-kanyang takes lang naman yan. Pero kasi ako pag pinapanood ko yung mga ganong videos, nahihilo ako. Dali ako mahilo. Tapos, hindi rin pala stable yung monopod. Ay, first time nga pala, monopod yung ginagamit ko. So, tawag sa kanya, Cobra 3 ata. Okay naman siya kasi stable naman. Hindi man ako kinakabahan ng mga hulog. And, ayun. Mas portable siya. Kasi yung tripod na binili ko, yung Manfrotto, medyo bulky. Tapos, pag in-spread mo yung legs niya, ang laki na sako. Diba? Eh, lalo na pag gym na ganito. Maraming equipment. Maraming gumagamit eh. Pag nilagay mo yung tripod mo doon, magiging unavailable yung machine na yun. So, nakaya. Buti na lang sa umaga, konti ng tao. Pero ito, ang liit niya eh. Ganun lang yung stand niya. And tatry ko mamaya paano pag nasa table. Kasi yun naman yung purpose ko talaga kasi gusto ko rin magsalita habang kumakain, ganun. Para dagdag info na rin. Kung ano yung mga gusto kong sabihin, ganun. Kasi ako hindi ako madamot sa information eh. Kasi it's free knowledge naman eh. Lahat naman na sinasabi ko, mga natutunan ko lang din sa ibang tao. So bakit mo ikikip sa sarili mo, di ba? Kaya hindi rin ako fan nung magpapabayad kapag may tinuturuan ka, di ba? Well, sabi ni Joker sa Dark Knight, if you're good at something, don't give it for free, di ba? But it's Joker. Ako, wala. Ako gusto ko, na-enjoy ko yung mag-share. Kasi parang nasa posisyon ka dati na ikaw yung gustong matuto. Ngayon na nasa posisyon ka na ikaw yung kayang magturo. Why not, di ba? Ang daming taong makikinabang for a short period of their time or short piece of your time. Oo, pwede mo sana maging competitor. Ano naman? Kaya maganda mag-compete ka sa sarili mo, hindi ka makipag-compete sa ibang tao. Diba? Kasi kung ayaw mo magturo dahil magiging competitor mo sila or mas gagal mo sila sa'yo, well, you already lost. Kaya dapat always compare lang sa sarili mo. Meron kami pati sa company. Si Kuya Jom hindi siya madamot sa knowledge. Talagang tinuturo niya for free sa mga intern namin. Nag-seminar din siya, nag-workshop. Wala lang, kasi magandang value yun na nag-share ka. Kaya gusto ko yung mga taong may character na gano'n. Yung libreng nagbibigay. Lalo na kung hindi naman ikaw naka-formulate ng idea na yan. Kung natutunan mo lang din sa iba, di ba? Bakit? It doesn't make sense. Hindi ka na maintindihan yung nalaro. Parang grabe hingan. 16 minutes pa lang tayo. Ano pa ba? Hindi ko lang nasabi yung ano o sino yung pahinga. Pero yung family ko sila yung pahinga ko. Sa yung gym. Nasabi ko ba? Grabe. Ang hirap mag-isip. Parang maganda ka mag-podcast ng ganito, no? Next. Anong klaseng music ang lagi mong pinapakinggan kapag stress ka? Easy. Gospel songs. Ano ka ba? May playlist ako sa Spotify.
There's so much comfort dun sa mga kantang yan. Kahit ano yung pinagdadaanan mo, God will always be with you. He may not remove you from that situation, but He won't let you get stuck in that situation. Kaya nga, He's a way maker. He will make a way for you to go through it, not to get out of it. And He will be with you. Just keep your faith. Because He will never lose faith in you. Ayos ba? Well, ito naman kasi. Next question. Natanong na to. Anong ginagawa mo para mapanatili ang balance sa buhay kahit na hindi madali? Well, ito on top of my mind. Yung ibang tao, kung may gumagamit ng pera to buy things. Diba? Commodities, products. Basta worldly things, physical things. Ako, I prioritize buying my time back. So what do I mean by that? Sa businesses, nag-hire ako ng mga tao para ma-delegate ko yung ibang tasks na nagko-consume ng time ko pero hindi naman ganon ka-importante. Ang dami kasing ganon eh. Ang daming menial things na importante pero not necessarily will give significant purpose or give you profit, diba? So yun, I use my money to pay for other people to do my job. Diba? Yun yung pagiging entrepreneur. Kasi you cannot call it a business if you're physically there. If you're always there, you are not a business person. You're not a businessman or you're not an entrepreneur. If you have to be there physically, it means that is your job. Diba? Pero sinabi ko kanina, to do my job. Diba? Ibig sabihin ko dun, to do the task for my daily activities. Hindi job as in trabaho. As in employed. Diba? So yun. Pero I acknowledge naman na there are other things na hindi talaga basta-basta maibibigay yung pagkakatiwala sa ibang tao. For example, yung sobrang expert mo dun. And to train a person for 5, 10 years, 15 years, just to be where you at, gano'n kakagaling. Hindi mo basta-basta mabibigay yun. Lalo na ngayon, ang hirap mag-train ng generation ngayon. Konting pagalit mo lang, na-hurt na, di ba? Kahit you do it in a nice way, possible. Nagko-quit agad sila pag nahirapan. So how can you train somebody like that, di ba? Second, pag yung mga confidential, so there are other things na hindi mo naman pwedeng i-divulge sa mga employees. Mga business secrets nyo. I keep on contradicting myself, di ba? Sabi ko, maging generous sa pag-share, pero sa business, merong things na hindi mo pwedeng divulge kung kani-kanino. Yeah, kasi there are things na parang
need to know basis. Merong mga bagay na hindi nila pwedeng malaman kasi it may affect them. For example, ikaw as an employee, hindi mo pwede malaman yung sweldo ng kapwa mo empleyado or mga benefits ng kapwa mo empleyado. Kasi privacy ng kabila, di ba? And kapag nalaman mo, ay, mas mataas pala siya. Taas yung sweldo niya, pero parehas ang trabaho namin, di ba? Para sa tingin mo lang. There are management decisions na iba sa perception ng mga employees. Hindi naman sa pagmamaliit ng mga employees, pero mga managers kasi and entrepreneurs. May mga develop na silang skill sets based on their experience na hindi pa nagkakaroon yung mga rank and file. Why? Because tagal din ng experience and yung time na ginugol nila to hone yung skill na yan. Lalo na decision making. Pero meron din mga rank and files na mas magaling pa sa manager. Totoo yan. Pero, may mga factors lang na nag-hinder sa kanila na mag-grow. For example, magaling sila pero ayaw nila ma-promote kasi konti lang yung increase. And yung workload to doble. Parang ang increase mo lang 10 to 20%. Pero workload mo doble. Parang pang dalawang tao, di ba? Ganun sa Pinas eh. As much as possible, iniiba namin sa company. Sobrang chillax nga nila. And they have their time freedom. Pero, yun nga. Going back, may mga decision talaga na or information na hindi nila pwede malaman. Mga filing sa BIR, sa SEC, sa LGU. Diba? Problemahin na ng mga owners yun. Huwag na problemahin ng mga employees yun. Doon pwede mo naman ituro. Minsan nagtuturo ako ng mga small bits para lang ma-appreciate nila why we do certain things. Pero not all. Not because maging competitors sila, pero kumbaga, I don't see na magiging beneficial sa kanila yung information na yun. And, totoo yung the less you know, the better. What you don't know, tama ba? What you don't know will not kill you. Parang ganun. Kasi yun nga, there are dealings na mahirap din tanggapin. If you don't have the maturity to think at the level of the higher management or of the entrepreneurs or owners. Pero good job kung ikaw ay isang employee pero gusto mo matutunan yung mga ganun. If may mga question kayo, ako maraming tatanong sa akin. Pero libre ko lang sinasabi. Yung magpapatulog na friends, ano yung mga ganito ganyan, paano yung ganito ganyan. At tinuturo ko naman sila without na bayad. Dami ka nang sabi, tungkol lang sa balance eh. Yun nga, kapag na-buy back mo yung time mo, mas madali na siyang i-balance eh. Kaysa yung ikaw lahat gumagawa ng bagay. So, how does my entire day look like? Entire normal day. So, ginagawa ko, umaga ng gym. Tapos, pag-uwi, kain. Either matulog, nap, or mag-edit na. Sabay nun, ginagawa ko yung mga business things.
mga errands. Pa ba? Tapos alongside that, family. Diba? Hindi mo naman pwedeng puro business ka lang, puro gym ka lang, pero hindi mo binibigyan ng time yung family mo. Lalo na pag tatay ka. That will make you an irresponsible father. Ano ba? Sa gabi, always sinasabi ko sa mga employees ko, kapag may mga request sila for meetings, until 5 or 4 p.m. lang. Kasi after that, magbabasa na ako ng libro to add skills and knowledge sa akin. And nagbabasa din ako ng Bible tuwing hapon for my spiritual aspect of life. And then, yun, more on family na talaga sa gabi. Pero may mga times na biglang gagawin emergency sa business. So, ginagawa ko naman agad. Pero kung hindi urgent, pwede pagbabukas na. So yun lang, kailangan mo maano yung mga priority mo sa buhay para mabalance. I acknowledge my privilege din naman na may business ako. Kaya nasasabi ko yung mga bagay na to or nagagawa kong kapag gym sa umaga. Pero isipin nyo, I was once unemployed din naman. So kung gusto nyo maging entrepreneur, maging balance yung buhay nyo, kaya nyo rin yan. Siguro pinaka-important for me, build your brand first. Kasi doon mabibuild yung credibility and trust. Kasi hindi naman mga kaibigan mo mga bibili sa'yo eh. Or mag-a-avail ng services mo. Karamihan, strangers. So, paano ka nila pagkakatiwala kung yung branding mo parang kalye-kalye lang, diba? You need to identify yung niche mo and yung target market. If you want to be on a higher end spectrum, syempre dapat yung branding mo high-end. Hindi man pwede high-end yung target market mo, pero the way you speak, the way you act, pangkalye, di ba? Move on. Anong bagay sa buhay mo ngayon ang nagpapasalamat ka? Well, my connection with God. Kasi dati, wala akong relationship with God. Pero ngayon, sobrang strong ng faith ko. Pero that doesn't mean na I don't sin anymore. I sin every day. Because that is the human nature. You cannot be blameless or spotless until such time that you leave this sinful body. You can only be holy once God granted you the next body in your next life. Kasi yun talaga eh. Flesh talaga kalaban mo yan. Magdasal ka nga lang ng 5 minutes. Gusto na lumipad ng utak mo sa ibang bagay, di ba? Gusto na maglaro, gusto na manood ng TV, gusto mag-gym. Di ba? Yun talaga yung pinaka-pinasalamat ko. Hello, family, syempre. My source of inspiration. From friends, families, business, colleagues, mga employees. Yan. Kayo, kung may nanonood ngayon, sali din kayo doon. Ano na ito? Wala akong maisip ngayon. Klaseng
Anong klaseng pag-uusap ang nagbibigay ng comfort sa'yo? Same thing. May relationship with God. Talking to Him every day. A day pass by without talking to Him. Parang sinasabi mo na kaya mo na lahat eh. Diba? Pero in reality, you cannot do it alone. So, yun. Siya yung nagbibigay comfort sa akin. Sabihin niya naman, imaginary friend. But doesn't work that way. Pero yeah, I respect you kung atheist ka or agnostic. Ganon din naman ako dati. Pero once you feel the endless grace and undying love of God, ako nagsasabi sa'yo, bro, super kakaiba. You won't let go of it. And you won't let yourself na malose yan sa buhay mo. Kasi minsan yun na lang talaga yung hawakan mo. That's the only assurance in your life. That's true. Pa 33 minutes ako. 2 minutes na and then maging ano tayo, stable. If you're given a chance to talk with your younger self, anong sasabihin mo sa kanya? Well, I wouldn't say something that will change the course of his life or our life. Kasi lahat ng pinagdaanan niya is what made me today. Diba? Siguro sabihin ko lang na just keep what you're doing. And siguro just be kind to yourself. Kasi yun na lang siguro, just be kind. Little bit kinder to yourself. Kasi masyado akong pinupukok yung sarili ko to be the best, to be the first, maganda kanyan, to have those things at a certain age, to be this kind of person, diba? Which is wala namang masama. Kasi parang yun naman yung essence of human nature. To achieve things, to be recognized, to be flattered by someone, to be seen by someone, di ba? That's why yun yung mga pleasure ng buhay, di ba? Fame, power, di ba? Hindi naman masama yan, pero pag too much, di ba? Yung sarili mo na yung ma-degrade. So, be kinder to yourself. Yeah. Siguro it also applies now. Be kinder to myself. Pero, yeah. Nag-lay low naman ako sa being hard on myself. Kasi, I believe, if you're hard on yourself, nagpo-project yan sa ibang tao. It manifests kung paano ka makipag-deal sa mga tao. Kung hard on yourself, will be harder than sa ibang tao. Diba? So be kind sa sarili mo, then be kind to others. Kailan ka huling nakaramdam ng pure joy? Ano ang nangyari? Joy. Malalim na word yung joy kasi iba yung joy sa happiness Happiness kasi parang temporary lang, di ba? Joy is parang pangmatagalan. Pero yan nga, I keep on repeating myself like a broken record. Pero nga, yung naranasan ko yung grace. Goodness and grace of God.
Ibang iba kasi talaga eh. I won't stop on telling it to other people. Kasi there might be another me or person like me that needs to hear it. Diba? Na open na yung heart, slightly open. They just need a little push. Kasi you cannot enter someone's heart na close talaga. So it has to be slightly open so that the Holy Spirit will go inside and change your heart. So it's called metanoia, di ba? Yun. Yun. Kasi once you feel that, lahat ng burdens mo, literal na your shoulders will drop. Kasi nawala lahat ng bigat. That's true. Sana naranasan nyo rin. Kung naranasan nyo na rin, share nyo sa akin paano nangyari sa inyo and what it feels like para maniwala din yung ibang tao. Kasi ako kung kung naririnig ito ng younger self ko, hindi ako maniniwala. I'll just scroll past through it. So yun. Ay, 38 minutes sa akin, magpas tayo siya. Sorry. So steady na tayo yun. Heart rate is 161. Super bilis. So, 39 minutes na yun. So, meron pa tayong 4, 1, 11, 16 minutes na steady. Kung may ugali ka na gustong baguhin sa sarili mo, ano ito? Siguro yun nga, nasabi ko kanina, yung pagiging suplado, yung mahiyain. Kasi feeling ko, ang dami kong namimiss na opportunity na makakilala ng mga ibang tao and maka-network other businesses dahil mahiyain ako. Pero nga, everything happens for a reason. So kung hindi ko sila kinausap, di nila ako kinausap. So maybe it's God telling us na He's saving us from something bad. Siguro, pangit yung deal or magkakasiraan lang ng friendship. Yun, sana maging confident ako na makipag-usap sa ibang tao. Like this, diba? Nasagot ko na to. Ano ang pinaka-valuable na natutunan mo about mental health recently? Siguro yung sinabi ko na lang kanina about sa food. Sa pag-deprive mo sa food, diba? Bigay mo yung siguro yung 20% lang. Siguro ngayon dahil naka-prep 10% ng not so healthy or not so clean. Kasi yun nga, the more you deprive yourself, for me magbabounce back lang ko lalo eh. Kapag dineprive ko yung sarili ko sa mga matamis right now, baka sobrang ma-addict na naman ako sa sweets. Diba? Saka yung relationship with the food. Sana hindi masigat. Kasi yun yung na-enjoy mo eh. Tapos pagbabawalan mo sa sarili mo. Siguro yun nga. Bigyan mo lang kahit 10% ng magpapagaan ng loob mo. Kahit medyo may negative effect. Kasi ang liit na bagay na lang 10%. Kung 90% of the time, clean yung pinakain mo. Nakaka 6,460 steps.
at 145 heart rate. If you were to write your unsaid feelings to your father, what would it be? Well, bigyan ko na muna kayo ng backstory. So, ano siya? Mm, seaman siya. So, most of my growing years, hindi ko siya kasama. Either si nanay or si mga lola ko, lola and lolo. So, growing up, gusto ko ako nagtrabaho or magka-family ako. Gusto ko something na magkakasama lang kami all the time. That's why, kanina, di ba, sabi ko, hindi nawawala yung family sa aspect ng araw-araw na buhay ko. Lagi ko silang kasama. Hindi ko na nga maalala yung last time na hindi ko sila kasama. Siguro overnight lang with work or outing. Pero nga, unsaid feeling sa kanya. Well, thankful ako na naging provider, magaling na provider siya. And thankful ako sa mga paghihigpit niya dati. Kasi nadala ko rin naman yun ngayon. And tinuturo ko sa mga anak ko. Kapag nakakaranas ka ng sobrang pag-alala, ano ang una mong ginagawa para kumalma? Pray. Easy. Yun lang. Dati tinry ko yung meditation, breathing. Wala. Hindi gumagana sa akin. Siguro short term, yes. But long term, wala. Pray talaga. Surrender all your doubts, fears, anxiety, depression to Him. Kasi as I have said, hindi natin kaya lahat ng yan. Only God can carry our hardships in the name of Jesus. That's true. There's so much comfort in Him. Ulit-ulit ko na. Try nyo kasi. Hindi nyo tinatry. Paano mo pinaprioritize ang sarili mo sa araw-araw? First thing in the morning, gym. Yan talaga. Kasi once you prioritize your health, mas madaling i-prioritize na after yung mga bagay na mahalaga sa'yo. Kasi kung hindi ka healthy, yung utak mo hindi rin healthy. Ang dami mo iniisip na pambayad sa gamot. Gagaling ba ako? Kailan ako gagaling? Doon sa tatlo pa lang, sira na yung araw mo eh. So, kapag healthy ka, at ease ka na. Di ba? Kumbaga smooth sailing ka na sa buong araw mo. And you tend to do good decisions when you're healthy. Kasi wala kang ibang inaalala. Bawasan na yung hingal ko. 145 heart rate pa rin. I already burned 1,274 calories. Magsa 7,000 steps na. Wala akong masagot dito. What's something your parents did na hindi mo magagawa sa future kids mo? Oh, wala. Oh my gosh. Ayun, siguro mag-abroad nga. Away from them. Kasi yung 1 day pa lang, 2 days na hindi ko kasama si Arya, hindi ko katabi. Nami-miss ko namin. Hindi ko kaya. Kaya salute sa mga OFW dyan. Grabe kayo. Yung sacrifice mo na maging away sa family niyo. Hindi ko kaya. Galing niya.
Ano ang pinakamalaking bagay na tunan mo mula sa pagkakamali mo? Ah, wala akong isip specific kasi ang dami kong pagkakamali. Siguro yung on top of my mind, yung sa twins ko. Kasi actually sinabi na yun sa clinic na yun nga, kailangan i-perform yung isang klase ng ultrasound para makita nga internal organs, yung healthy. Kasi very maselan yung pag twins. So yun, sinabi ko, sige, pero tanong mo muna sa pedya mo kung required ba talaga. So tinanong sa pedya, hindi naman daw required. So yun nga, had we do that ultrasound, malalaman namin na conjoined sila and could have prepared better. Unlike nung nalaman lang namin nung lumabas na sila. Pero yeah, everything happens for a reason. Kung hindi nangyari yun, hindi ako papalapit kay God. Pinakamalaking bagay na tunan mo. Siguro yung lesson ko doon, don't take chances when it comes to health. Pag sinabi ng doktor na ganito, gawin mo agad. Yung pera mababawi. Pero yung buhay, wala na. GG ka na. Kabaliktad to. Ay, natanong na to kanina. Well, itong tanong na to parang parehas na sabi ko. May isang memory ba na lagi mong iniisip kapag nalulungkot ka? Ano ito? Yun nga. Yun pa rin. Yun at yun pa rin. Dati, nung bata-bata ako, lagi ko naiisip yung pagkamatay ng lolo at lolo ko. Mas mahirap yun sa akin kasi yun nga, suplado ako. Nung nakarecover siya, nalabas siya sa ICU. Hindi ko siya kinausap kasi gagaling yan. Pero yun yung regret ko nun. Kasi right after na umuwi kami nun, doon na rin siya namatay. Bumalik sa ICU. Kasi, hindi na sa ICU. Parang nag-delirious na ata siya na. Basta yun, the night after nun. Kaya regret ko na. Hindi ko nasabi lahat. Yung gusto mong sabihin. Yung sa lola ko, madali na lang kasi nasabi ko lahat eh. Before, nung nangihina na siya. So yan. Nakumove on ako sa lola ko pero napalitan naman sa twins ko. Ano nakalagay sa likod? Maganda yung may memories kang binabalikan. Minsan sila yung nagre-remind sa'yo na kaya mo bumangon ulit. Yeah, totoo yun. Na lahat nalagpasan mo. Na nakamove on ka rin. Yun nga, yung grief mo, hindi siya kumukonti. Kumbaga, nag-expand lang din siya. Kasama ng maturity mo. Yun yung growth. So, nandun pa rin yung grief. Pero, you can handle yourself better. Yeah, time will tell, guys. Wala akong maisip sa likod. Ano ang pinakamalaking pagsubok na nalagpasan mo sa isang relationship? Ay, siguro yun din ulit. Ito mahirap yun as sa aming mag-asawa, diba? Siguro, iniisip niyo kung kayong mangyari yun, baka maghiwalay na lang kayo, diba? Magsisihan kayo kasi may kasalanan.
Pero yun, nalagpasan naman namin ng wife ko. So, very thankful ako sa wife ko dahil naging strong siya for the both of us. Last 1 minute. Kailan ka huling naramdaman na parang hindi ka naiintindihan ng kahit sino? Wala ka maisip. Kung hindi naman kasi ako masyadong expressive sa nararamdaman ko. Kaya, I couldn't say din kung may nakakaintindi sa akin o wala. So, yeah. Bukas naman ulit. Magme-meeting kami mamaya actually ni Brian. Kasi filing season na ng tax. Sa end of March for the April. Or for the annual, di ba? So, yun. Salamat. Bukas sana okay na si Coach. Sana magaling na yung legs niya. And sana sumama na sila Camille and si Arya. Bye. Pagod.